Ramdam ko mga ate at kuya simula na ng ano, ng banatan, pagbalik ni VP Sara, galing Germany. Hindi ko alam at hindi ko napansin kung nagsalita na ba si VP Sara patungkol sa kanyang biyahe. Maybe puwede kong silipin yung kanyang ano 'no, Facebook page. Baka may statement na siya, eh. Hold on. Kasi nakunan or may nag-leak na okay. Okay. Inday. Inday, di I will always love you. Sabi ni Kuya Adrian Pascual, deep inside gusto niyo si VP Inday Sara. I-flash ko lang yung ano ni Kuya Adrian. Andiyan ka pa ba, Kuya Adrian? Andiyan ka pa ba? From Tel Aviv. Deep inside gusto ninyo si VP Sara, Inday Sara ang magiging in charge sa disaster response ng bansa dahil Lenny level si Dayon Yor. Ano pa? Pa? Yun yung iniisip ng mga ano, ng mga pinklawan ngayon, at saka ng mga Marcos loyalist. Punta natin si VP Sara ha, tingnan ko lang kung may post na siya patungkol sa kanyang biyahe. Oh, meron? Okay. Hold on a sec, baka pwede kong basahin sa inyo mga ate at kuya. O kanina lang. Official statement ng ating pangalawang Pangulo, basahin ko mga ate at kuya ha. So, mabuti na lang nagsalita na ang ating pangalawang Pangulo. Oy, ang labo naman ang aking picture. Yan, mabuti nagkalkal tayo. The Vice President is on a personal trip with her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the Travel Authority. Oo nga, issued by the Office of the President dated July 9. So, ilang ano na eh, 25, okay, 25 kanina. So, 24 siya umalis, 23. Actually, pagkatapos ng SONA ni Kuting umalis. So, mga 11 days ang nakakaraan, inapprove na ng opisina ni Kuting. We thank the public for respecting the privacy of the other members of the family. The timing of the trip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OVP or Opisina ni VP Sara, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by calamities. Parang namudmud pa lang ng mga relief goods si VP Sara. Si Kuting wala pang naipamumudmud. Nangangalap pa lang ng pondo ang inanitan. Ay pinakamalaking pondong meron aside from DepEd at wala na doon si VP Sara. Opisina rin ng presidente, syempre. 'Di ba? Meron nga siyang mga traveling expenses at kung ano-ano pa. Meron din siyang confidential funds. Oh. So, bakit? So, ito mga ate at kuya, feeling ko pag uwi ni VP Sara, kasi inaakasahan si VP Sara, a-attend lang doon ng concert ni Taylor Swift. Kasama ang nanay, kasama ang pamilya. Ano, panonoorin niya ng concert ang nanay niya? Diyos ko po! Kaya pa yung tumayo ng pagkatagal-tagal at pumilan. Diyos ko po! Diyos ko! Huwag kayong a-attend ng concert kung di nyo naman talaga sobrang idolo. Dusa yan. Feeling ko pag uwi ni VP Sara, bugbogan tong dalawang to. Or, ewan ko, depende na lang din kay VP Sara. Pero VP Sara, panahon na para ikay pumalag. Oh. Ayan nga, tapos ngayon sisisihin pa, 'di ba, na ang pagbaha ng malala ay hindi raw gumana ang flood control projects ni Kuting na 5,000 mahigit dahil sa basura. Ano ibig mo sabihin? Basura ng nakaraang administrasyon? Oh, linisin niyo 'yan. Sabi nga ni Miss Sas, uunahan ko na mga Talyanista at kakamping, magkasabwat na kasi 'yan, magkaalyado na. O kasalanan daw ni Sara yung basura. Diyos ko po. Okay, may babasahin tayo mga ate at kuya. And medyo alarming to ha. Ito, totoong alarming. Okay? Post ni Miss Sas. Sa ilalim ni Pangulong Duterte, ang NAIA ay hindi nagre-release ng CCTV ni Lenlen na umaalis papuntang New York nung may bagyong Nina that ravaged her own hometown. Ang sinalanta ng bagyo nun, Bicol, lalo na eh. 'Di ba? Si Lenlen nasa New York. People got wind that she was in New York because of pictures from her family members na laman lang natin, hindi dahil na nag-release ang NAIA.
kay VP Sara, ayun ang nangyari. Under BBM, NAIA released CCTV of Sarah living with her mother, children, and husband for Germany for private reasons. Siguro nga daw, baka may pinagagamot kung ano man ang karamdaman ng nanay ni VP Sara. Ang alam ko pa nga, Big C. Guess nyo na kung ano ang Big C. You know, parang si, ano lang, si Botod, cancer sa lipunan. Oh. The Kakamping Talyanista Alliance says it's for Taylor Swift concert. Yup, Sarah will bring her mother to Germany for Taylor Swift Diyos ko po, kahit ako ay nagagandahan at natatangkaran kay Taylor Swift, hindi ako para magkandara pa manood ng concert niya. Hindi ko rin naman feel si Taylor Swift, mga ate at kuya. Although, maganda yung kanyang advocacy, maganda yung mga, di ba, yung meaning ng kanyang mga songs. Pero yung vocal prowess ni Taylor Swift, hindi ako yung impressed kay Taylor. Although maganda rin yung kanyang yung kanyang personality, 'di ba? Mabait si Taylor Swift eh. Pero hindi ko siya idolo. Ang idolo ko si Ariana Grande. Yan, number one. And then gusto ko yung si Sabrina Carpenter, yung nagpo-front lagi sa concert ni Taylor Swift, yung maliit lang na babae. Yun, gustong-gusto ko yun. Lalo na si Ariana. Feel ko si Ariana. Konti pa nga sigurong kasi si Ariana, problema lang, medyo husky yung boses. Sino po bang mga bonggang singers niya? Wala na akong wala na akong maisip na superstar talaga, no? But yeah, Taylor kasi alam niyo na, may kiliti sa mga emo ang kanyang kanta, mga broken hearted. Pero hindi ako para magkadrapa kahit dito mag-concert si Taylor Swift. Hindi ako magkadrapang umattend ng concert niyan. Tsaka wala akong may kanta ba siyang feel ko? I don't know. Okay. Because her mother is a Swiftie. Swiftie ba yung nanay ni VP Sara? Sounds idiotic, right? Because they don't really know what the Duterte family is going through. The BBM administration knows Sara is on leave. The Office of the President approved it. Yung sinabi ni VP Sara kanina, paliwanag. Who authorized the release of CCTV of NAIA then? So, sino daw ang nagbigay ng authorization para ilabas yung footage? Na si VP Sara naka-face mask pa nga, naka-hoodie pa. Nalaman pa rin na siya ang paalis. Baka namukhaan yung asawa, no, si Atty. Manscarpio. Ito pa yung isang post ni Kuya EB. Delikado itong ginagawa kay VP Sara. Inalisan na nga ng security personnel ng PNP 75 security guards or bodyguards. Nililik pa yung kanyang lakad na never na nangyayari. Ever. Right? Kaya nga nakataka si Teves, di ba? Si VP Sara minomonitor. Tinitiktikan ka, VP Sara, mag-ingat ka. At huwag kang pumayag na nalalagay ka sa alanganin mo at ngayon nalalagay na rin sa bingit ng alanganin ang pamilya mo. Hindi lang nanay at asawa mo, pati mga anak mo pa. Kung ikaw tinitiktikan, ano sabi dito ng Kuya EB? VP Sara security is compromised if you consider this photo from a CCTV camera which was leaked to the public upon her departure to Germany with her mother and whole family, a trip already scheduled way ahead after her notice of leave was aprobado naman ni Koteng. Only an authorized personnel of the NAIA has to access the CCTV recording. So siguro kung sino man yung mataas ang katungkulan sa NAIA na bida-bida, alam mo bang umalis si Sara? Ito ito ilabas niyo in public. Naka-face mask pa. Parang Bini, yung hindi ko na kilala yung Bini na yun na kapag dumadaan ng yung bandang mga babae. Hindi ito official trip, babiyahe lang bilang private citizen, so dapat protektahan under the same rights to privacy as ordinary individuals. More than propaganda, this act constitutes a breach in security protocol and puts into question the motive of the individual who leaked the photo. Ano ang motibo na naglabas nito? Diba? At inalalagay sa alanganin. Taking to account the recent removal of 75 officers and men of the PNP, police, yada, 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 yada. Inalisan ng security, ngayon tinitiktikan. Minomonitor. VP Sara, baka magulat ka na lang, may sniper na. Swerte ka kung magmamala Trump ang mangyayari. Right? What if hindi ka nakalingon, nakaganon? Binabantayan ka na. May eagle eye na.
na naka-assign para maniktik ng lakad mo na kaya yung lakad mo, pribadong lakad, hindi naman yan official trip, 'di ba? Bilang Vice President, nilik sa taong bayan. Deadman na tayo kung mapulaan siya. Ano ba yan? Bagyong-bagyo nagagala ka. Bakit hindi magpa-function ang opisina niya kung wala siya? Bakit kailangan siya ang magdala ng salbabida sa baha? Kailangan siya ang umakyat sa mga bubungan para i-rescue? Kailangan siya ang mag-pack ng mga goods katulad ni Lenlen? Kailangan siya ang mag-abot ng spaghetti sa nabagyo? Katulad ng ginawa ni Lenlen? Di ba yung spaghetti maputla? Kaya tayo may kanta niyan. Yung spaghetti maputla sa laylay. Sabi ni Lenle, huwag na kumantamawi, walang pakulan. Kaya may kantang iyong-iyong, di ba? Ang channel natin sa spaghetti maputla ni Lenlen, dala-dala. Ganito rin yung tsura ni Lenlen, no? Naka-hoodie, naka-face mask, naka-face shield na nag-aabot ng maputlang spaghetti sa Bicol. At noong mga panahon yun, si Thinking Pinoy ay matino pa. Binabati ko si Lenlen nagdala ng spaghetti. Kailangan si VP Sara mag-micromanage ng trabaho ng opisina? Kailangan siya magtakal ng lugaw at pandesal at mineral? What? Pwede naman yung tawagan yan and nag-prepare na rin ahead of time. Naka-ready. Nakapamudmod ang opisina ni Koting. Ano pinamudmod? Kumaway-kaway laang. Sakay nung tracking nung militar. Kumaway-kaway si Koting kayo. Feeling rocks parang inanitan. VP Sara, alarming tong ginagawa sa'yo. Inalisan ka ng security, tapos nagli-leak yung mga footage kung saan nakikita ka. Right? What if may pinuntahan kang lugar na, say, liblib? Aba, magdadala ko, bisitahin mo mga katutubo doon or whatever, may nadaanan kang bahay or, di ba, or establishment na may CCTV, i-leak, nandun ka, tapos sundan ka ng mga sniper. VP Sara, hindi na tama ang ginagawa sa pamilya mo, kapatid mo sa Davao, winawalang hiya rin, nandun nakatambak ang mga pulis at mga kano. Tatay mo hindi makapag-travel abroad, baka dakpin. Ay kung naglilik yung picture mo, pag si PRR din dumaan ng NAIA, for sure maglilik din yan. Itong gobyernong ito ay nakakatakot. Kapag ikaw ay kalaban ng gobyerno, titik-tikan ka. Just like what happened to Teves, mabuti nakalusot, nakalabas, nakapuntang Timor-Leste si VP Sara, ayan, pagdaan ng NAIA booking. Ano ang balak, Kuting, ng administrasyon mo kay VP Sara? Threat na threat sa inyo yung spare tire mo kung tutuusin. Yung vice presidente na nag-aantay lang kung hindi mo kaya or may mangyari sa'yo, at least hindi mapapariwara ang Pilipinas. Panganib sa'yo. Walang ginagawa, nag-aantay lang. Right? Magkukusang loob na lang na mamigay ng tulong or may budget naman ang opisina niya, dahil sige, kung may lalapit sa OVP, total wala na siya sa DepEd, OVP na lang iintindihin. Kaya nga makakalabas na ng bansa si VP Sara kasi hindi na siya busy. Hindi katulad nung siya ay co-chairman pa ng NTF-ELCAC, co-vice chairman ng NTF-ELCAC, at saka secretary ng DepEd. Ngayon, OVP na siya, wala siyang ginagawa doon, nakatitunganga na lang. Wala namang gagawin din eh. Sige, mag-ready kayo ng mga ipapack natin dyan, no, ng mga goods, dilata, whatever, noodles, whatnot. Sakali may kalamidad, o kaya naman kung may lalapit ng tulong, mag-ready tayo ng ipambibigay na ayuda or whatever, walang iniintindi ang Vice President, yun ang mandate niya. Wala pa namang graduation, bakasyon pa, wala pa siyang naatinan na yun ang trabaho niya. Kaya pwede siyang umalis at hindi na siya busy, nag-quit na siya tapos ngayon titik-tikan. Ano ang balak ng gobyerno mo Kuting kay VP Sara? Takot na takot kayo, walang ginagawa yung tao. Takot ba kayo na sumama yan sa hakbang ng maisog? Ano sa tingin niyo mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.